Magandang araw po sa inyo ha. Ang ating topic ngayon siyempre ito yung, pinag-uusapan ng lahat 'no, yung mga katanungan na walang kasagutan ni Congressman Toby Tiangco ng Navotas at siyempre ang hindi nating mahanap-hanap ngayon na dating chairman ng Committee on Appropriations na si Zaldico. Mukhang nagkakaroon tayo ngayon ng sabong sa Kongreso, sa pula, sa puti. Kanino kayo? Kay Toby or kay Zaldi? Well, pag-usapan muna natin kung ano ba talaga yung issue na namumuo dyan sa Kongreso. Walang issue na linabas ngayon ni Congressman Toby Tiangco ng Navotas ay paano natin matutuwid ang budget sa 2026 kung hindi natin itutuwid yung mga pagkakamali ng budget sa 2025. At ang unang linabas ni Toby Tiangco nga is nasaan yung proceedings ng small committee ng Committee on Appropriations na naging basehan sa pagpapasa ng General Appropriations Law. Well, ulitin po natin ang proseso ng budget. No? Ang budget po talaga ay nanggagaling sa Presidente, National Expenditure Program. Sinusumiti po yan sa Kongreso para himay-himayin ng Kongreso at kinakailangan mauna maghimay ang Kongreso dahil ang Kongreso ay tahanan ng mga representante ng taong bayan at ang sinusunod nating prinsipyo, walang taxation kung walang representation. Now, ayon sa ating saligang batas, pwedeng baguhin ng Kongreso ang budget proposal ng ehekutibo pero hindi ito pwedeng itaas. Okay? At nakasaad din sa ating saligang batas na ang pinakamalaking budget ay dapat ibigay sa Departamento ng Edukasyon. Now, ang nangyari, ang talagang patakaran is pag nasubmit na ang National Expenditure Plan, yan ay didinggin ng iba't ibang mga komite na pinamumunuan ng mga miyembro ng Committee on Appropriations. No? At sang-ayon doon sa mga deliberations na ginagawa ng mga committee, nagkakaroon sila ng mga pagbabago. Now, pwede sila mag-reallocate ng funds, maglipat ng pondo, no? Bawasan ng isang planong paggastos at palitan. No? Kaya lang, syempre, pag ginawa mo yan, meron kang pagkukunan kasi hindi mo nga po pwedeng itaas yung budget na sinumite ng ating presidente. Now, gaya ng kahit anong batas, ang budget proposal, the National Expenditure Plan, ay dadaan yan sa pagdinig ng mga komite. Pagkatapos, pupunta yan sa plenaryo at pagbubutuhan sa plenaryo kung ano yung pinal internet. Okay? Nawala po sa panandalian ng ating internet, pero ako po ay magpapalit na ng tuloy pa rin tayo. No? Now, ang problema, pagkatapos ng deliberation ng House, pupunta na ang budget sa Senado. Sa Senado, ganun din ang gagawin nila. No? Didinggin nila sa komite, pagkatapos magkakaroon ng mga committee report, didinggin nila sa plenaryo at ipapasa. Now, dahil magkaiba ang bersyon ng Kamara at ng Senado sa budget, magkakaroon sila ng bicameral committee. Magpupulong sila para plansyahin at maging kapareho ang mga budget na inapruban ng Kamara at ng Senado. Ang nangyari sa Kamara, matapos na masapinal ang budget sa plenaryo at matapos na magkaroon ng bicameral committee at bago magkaroon ng bicameral committee report, nagkaroon ng isang small committee na siyang nagbigay ng pinal na bersyon para sa budget. Ngayon, ang kinakalampag ni Toby Tiangco, ano ang nangyari sa small committee? Kasi, unang-una, lahat ng proseso ng budget making sa komite hanggang sa plenaryo ay open to the public. So alam natin kung ano nangyayari, alam natin kung ano mga pinag-uusapan. Ang problema, pagdating doon sa small committee, hindi natin alam kung ano nangyari. At ang pinag-uusapan ngayon, saan nanggaling yung bilyong-bilyong mga pera na napunta sa infrastruktura, hindi lang sa lalong-lalo na doon sa flood control projects. No?
Sinong nakinabang, sino mga congressman ang nadagdagan ng budget? Dahil alam natin na kapag mas malaki ang budget, lalong-lalo na sa flood control, sabi nga ni Mayor Magalong, 60% dyan ay napupunta sa korupsyon. So sino ang nagbago noong pinal na budget na naaprubahan ng plenaryo ng Kamara at sinong mga nakinabang sa pagbago dyan? Yan ang hinahanap ni Toby Tiangco kasi nga daw, sabi niya, yung proseso na pagkakaroon ng small committee, dapat yan, clerical error lang ang ginagalaw. Pero nangyari, hindi lang clerical error ang ginalaw, kung hindi talagang naglipat ng mga pondo. Siyempre, binigyan yung mga malalapit sa kusina, yung mga malalakas ng Malacanang, kasama na dyan siguro mga member ng Quad Committee at saka yung mga namumuno sa Kamara de Representante at kung sino pa yung mga anak ng Diyos sa Kamara de Representante. Now, merong flash disk na pinakita si Toby Tiangco at ang sabi niya, yung ang laman ng flash disk ay 13 billion worth of insertions ni Zaldico. Panungkulan bilang committee chairperson ng Committee on Appropriations. Pasensya na kayo, nawawala-wala ang signal ko kasi umuulan dito ngayon sa Dahig. No? Alam niyo naman dito sa Dahig, bagamat dapat sanay na sila dito sa hangin, yung internet hindi sanay sa hangin. Pag malakas ang hangin, papatay-patay. Pero tuloy-tuloy po tayo. Hindi naman tayo mawawala. No? So dyan lang po kayo. Miski mawala, panandalian lang po yan. So ngayon, ang tanong niya, anong nangyari sa small committee? Ano yung mga pagbabagong ginawa ninyo at sinong mga nakinabang? Pero ang alam ni Zaldico tuloy, ni Toby Tiangco, ay merong insertion o mga pagbabago na ipinasok itong si Zaldico na dating committee chairperson ng Committee on Appropriations na 13 billion worth of infrastructure project. Of course, ang problema dyan, si Zaldico, yung kanyang kumpanya, SunWest, at yung isa pang kumpanya na Hightone, na pag-aari din ng kanyang kapatid, ay kasama dun sa top 15 na mga contractors na naka-corner ng mga proyekto para sa flood control. Ganong kalaking pera yan? 2 trillion sa nakalipas na 15 years. Pero mula na nagsimula ang termino ni PBBM, 1 trillion more or less ang napunta sa flood control project. Mantakin nyo yan. So kung ikaw ay nasa top 15, talaga namang hundreds of billions of projects ang nakuha mo. Ngayon, nasasyak tayo sa mga kontrata ni Diskaya. Ang kinakailangan nating malaman, magkano ang kontrata ng SunWest nung panahon na Committee of Appropriations Chairman si Zaldico. At siyempre, ang masakit dyan, dapat talaga nagdeklara siya na meron siyang conflict of interest. Dahil bilang chairperson ng Committee on Appropriations, siya nagsulong kung magkano ang budget, hindi lang para sa flood control, kundi sa mga infrastruktura na ang kanyang mga kumpanya ay napakadaming nakuha. Kasi sa flood control pa lang, presidente na nagsabi, hindi lang isa, kundi dalawang kumpanya na pag-aari ni Zaldico ang nakakuha ng karamihan ng mga flood control projects. Now, nakita natin ang kagitingan nitong si Toby Tiangco. Dahil talagang sinasabi niya, hindi, kinakailangan malaman natin kung anong nangyari dyan sa small committee na yan dahil kung hindi, we cannot move forward sa 2026. Ang sagot naman ng committee chairperson na si Swan Singh, hindi pa ako chairman dyan kaya chairman ka hindi, dapat merong record of proceedings yan. Ang sinasabi nila, hindi nila mahanap ang record of proceedings. Pero itong dating kongresista naman na si BH, si Bernadette Herrera, ang sabi niya, kabahagi ako ng small committee, meron niyang proceedings. So ilabas ang proceedings ngayon. Ang malaman natin kung sino talaga ang author ng mga kababalaghan na nag-insert ng mga bilyong-bilyong mga pondo, lalong-lalo na sa flood control projects. Pero sino ba si Toby Tiangco muna? Alam niyo, si Toby Tiangco, dati ko wala na naman tayo, no? Dahil nga sa ano yan, sa Bagyo, sa Bagyo dito sa Dahig. Dati ko nang kakilala yan, at least nung time na ini-impeach si Gloria Macapagal Arroyo. Yung mga panahon na yon, hindi ko siya naalala na kakampi namin doon sa pro-impeachment. In fact, kung hindi ako nagkakamali, siya ay anti-impeachment. No? Bagamat karamihan ng mga batang mga mambabatas, gaya nila Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, ni Edmond Reyes, yan yung mga mapoporma, magagaling na mga bata na pro-impeachment laban kay GMA dahil nga dun sa Hello Garci tape. Ganun pa man,
Bagamat ang tingin ko sa kanya ay kontrapartido, nagkikita kami niyang si Toby Tiangco sa gym. Pareho kaming nakatira dati sa San Juan at pareho kaming pinupuntahan na gym, no? So nagbabatian naman kami, kami ay kontrapartido. Pero noong 2016, nagkasanib puwersa kami ni Toby Tiangco. Pareho kaming sinuportahan na presidente at pareho kaming tumakbo para sa Kongreso at pareho kaming nanalo. And in fairness, tinulungan naman ako ni Toby Tiangco dyan sa kanyang lugar sa Navotas. Kaya nakakuha ako ng boto dyan sa Navotas at dahilan para maging number 6 yung aking party list noong 2016 elections. So you can say na naging malapit kaming kaalyado ni Toby Tiangco. Sa katunayan, talagang naging malapit kami kasi si Toby Tiangco was behind yung strategy sa 2016 elections. Ako naman nasa legal front at talaga namang madalas ang aming panayan. Naging matalik kaming kaibigan, lalong-lalo na nasabay kami nanungkulan sa 17th Congress hanggang ako'y lumipat sa Malacanang. But we kept in touch. Kasi nga naman, nung ako'y 2017 nang lumipat ng Malacanang, napakatagal na namin magkakakilala. Siguro mga, ano na yon, mga almost 10 years na kami magkakakilala in a professional capacity at bagamat hindi kami palaging magkakampi, palagi kaming gumagamit na kapareho ng gym. Kaya lang siya fit, ako hindi tumigil kumain, kaya tumataba pa rin. Now, ang background niya, talaga pong siya ay nag-graduate sa mga magagandang eskwelahan, dyan sa Xavier School at saka sa Ateneo de Manila kung saan siya nag-aral ng management. He is 1 year younger than me. He was born in 67, I was born in 66. No? Pero siya talaga ay galing sa pamilyang mayaman. Kaya yan naging representante ng Navotas, yung kanilang pamilya ever since engaged sa industriya ng pangingisda. At sa totoo lang, bagamat ang kanilang opisina ay narito pa rin sa Navotas, karamihan na bulto ng kanilang activities bilang isang tuna fishing company ay lumipat na sa Papua New Guinea. Kaya nga, nung naging presidente si Tatay Digong, nung kami nakipagkita sa presidente ng Papua New Guinea, nakiusap siya na sumama naman siya doon sa panel ng Pilipinas dahil siyempre, dahil siya ay nangapital sa Papua New Guinea, nais niyang makilala at magkaroon ng mabuting relasyon sa mga taga Papua New Guinea. Ibig sabihin, hindi na niya kinakailangang mangurakot dahil ang pamilya niya matagal na established na ang kanilang hanap buhay sa fishing at ang bulto ng kanilang industriya ngayon ay nasa labas na ng Pilipinas. Kaya sa tingin ko, merong lakas na loob si Toby Tiangco. Kasi bagamat may presensya pa sila sa Pilipinas, hindi naman sila completely na magugulo kasi ang bulto ng kanilang operasyon, pati na yung kanilang canning operation sa tuna, ay nandoon na sa Papua New Guinea. Now, ang nais mangyari ni Toby Tiangco, iharap sa komite ngayon ang dating Committee of Appropriations Chairman na si Zaldico. Simulan muna natin, sino ba si Zaldico? Well, ako po ay may disclosure. Sa aking law office, ang aking filing system is client number and then case number. Ang 001 ko po ay isang Delfin ko. Yan po ay ang ama ni Zaldico. Ibig sabihin, kauna-unahang kliyente ko bilang abogado ang ama ni Zaldico. Now, si Zaldico ay only 4 years younger than me, bagamat yung mga panahon na ako'y nag-aabogado na sa tatay ni Zaldico, siya ay nasa kolehiyo. Kolehiyo sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Aquinas University at ang ama naman niya ay nakikita ko dahil palagi siya nagpupunta ng Manila. Alam ko na malaki na ang construction company ni Delfin ko at ito nga yung SunWest na ngayon ay pinagpapatuloy ni Zaldi. Pero hindi naman ganun kalaki. Sa katunayan, yung bahay ni Delfin ko kung saan ako nagpupunta at kapag ako'y nagpupunta dyan, pinapamasahe din niya ako, ay doon lamang sa Bliss sa likod ng SM North. So successful sila kasi matagal na silang nasa construction business pero hindi naman sila big time. Dahil ang pinitiran nga ng ama ni Zaldico ay sa Bliss sa SM North. Ngayon, nasa gated community itong si Zaldico. Na nung panahon na naging kliyente ko, itong si Delfin ko, minsan ko lang naman nakita itong si Zaldico kasi nga nasa kolehiyo pa siya, no, nag-aaral. So, ang kontak ko talaga si Delfin ko at ang pagkakilala ko sa tatay niya is napaka-humble, napaka-low-key. Bagamat alam ko na established na siya sa construction industry kasi naman nagkaroon ng isang Bicolano na Secretary of
public works sa panahon ni Marcos Aquino at yun nga yung panahon na nagawa itong Maharlika Highway, no? At dahilan kung bakit napakaganda ng infrastruktura diyan sa Bicol. So ibig sabihin, sanay na sa pagiging kontraktor ang ama ni Delfinco na siya namang minana ni Zaldico. Now, hindi nagtagal ang aming relasyon ni Delfinco kasi namatay siya. Bagamat may mga punto na na nag-succeed si Zaldico at naging kliyente rin namin siya, hindi tumagal yan. Kasi ang tunay na abogado ng mga ko ay yung partner ko ng taga Bicol. At matapos ang 3 taon, matapos ang law school, yung aking partner na best friend ko rin, nung undergrad pa, naghiwalay kami dahil sa hindi pagkakasunduan. At siyempre, dinala ng aking partner ang SunWest. So, bagamat unang-unang kliyente ko ang SunWest, hindi naman po nagtagal. After mga 3 years, hindi naman 3 years pala, after mga 6 years, kasi naghiwalay kami nung best friend at partner ko na naging congressman din, si Congressman Rodel Batucabe, pagbalik ko sa London matapos ako mag-aral ng Masters of Law, which is 2006. So after 6 years of law partnership, naghiwalay kami at dinala niya siyempre si Zaldico. Now, nung panahon na umalis siya sa amin, dun talaga naging big time ang negosyo ni Zaldico. Ano ang aking pagkakaalam? O ito, explosive. Ang aking pagkakaalam, bagamat dati na kasi ang SunWest sa Bicol, halos lahat ng mga senador na merong public works project sa Bicol, ang contractor nila si Zaldico. Kaya kung kayo'y nagtataka, bakit hindi nababanggit ang Zaldico sa Senado, chances are, it is because halos lahat ng mga senador naging kliyente ni Zaldico. At tanong nyo, paano magiging kliyente ang isang kontraktor ng senador? Kayo naman. Alam nyo ng patakaran. Kapag merong proyekto na naipasok sa budget ang isang senator, siya ang kukuha ng kontrata. At siya ang mag-identify ng kontraktor. At dyan pumapasok yung sinasabi ni Mayor Magalong ngayon na hanggang 70% na kickbacks sa proyekto. Kaya itaga nyo sa bato, hindi mahahatak sa putik ang pangalan ni Zaldico sa Senado. Kasi dyan talaga siya lumaki. Dahil siya ang kontraktor ng mga senador na nagkakaroon ng project sa Bicol. Now, kaya naman, ang nagdadala sa kanyang pangalan ngayon, anong humahatak sa pangalan niya ngayon at nagpipilit na dapat tanungin sa small committee, ay kasama niya mismo sa Kamara de Representante na si Toby Tiangco. Si Toby kasi, nabotas ang lugar niyan. Napakaliit. Isa sa pinakamaliit na distrito sa buong Pilipinas. At bagamat nais niya magkaroon siguro ng maraming flood control projects, hindi naman na bibigyan niya ng flood control project. Kasi, alam mo kasi pag mayaman ka na, I guess, hindi naman garantiya yan laban sa pagiging korupsyon. Pero secondary na lang yung kikitain mo. Kasi talagang super established na ang negosyo ni Toby, hindi lang sa Pilipinas, kundi dun nga sa Papua New Guinea. So sa kanya, importante lang na siya ay nasa posisyon dahil ang main office niya ay nasa Navotas, pero talaga namang unang-una, miski gusto mo magkaroon ng maraming infrastructure project, napakaliit ang teritoryo mo, wala ka namang paglalagyan. Hindi ko sinasabi na super linis si Toby, ha? Ay, hindi ko rin masasabi yan na hindi siya tumanggap ng SOP. Ang masasabi ko lang, hindi niya kinakailangan yung pagiging congressman para magkapera. Siguro isa pa sa dahilan kung bakit ngayon ay naninindigan sa prinsipyo itong si Toby Tiangco ay dahil naging biktima yan ng kidnapping. Dahil nga big time siya, nung panahon na lantaran ng kidnapping, nakidnap yan. Nagbayad ng ransom at pamilya at siguro dahil sa karansan na yan, sinasabi niya na meron siyang purpose sa mundong ito. At naniniwala ako ngayon sa katapatan ng pagkatao ni Toby Tiangco na nais na nga niyang maalala ng kanyang mga kababayan sa Pilipinas bilang isang politiko na nagmahal at nag-expose ng kababalaghan diyan sa mababang kapulungan pagdating sa 2025 budget. At siyempre, meron pa tayong mga kaso na kabinbin sa Korte Suprema, kasama na yung fill in the blanks, no, sa final na version ng budget na naisa batas at hindi natin alam kung sino nag-fill in the blank. Posible yung small committee, posible ang mga executive officials, pero hanggang ngayon hindi natin alam. Ang alam lang natin, pinatutuhanan ng mga miyembro ng Kongreso na ang nakita nilang final na version ng budget
ay merong fill in the blanks. At itong mga fill in the blanks na ito, karamihan sa Departamento ng Agrikultura para dun sa mga bagay-bagay na ipamimigay sa mga magsasaka. Balik tayo kay Zaldico. Ngayong alam niya na kung bakit hindi yan magigisa sa Kongreso dahil halos lahat ng senador na nagkaroon ng proyekto sa Bicol ay ginagamit itong kumpanya ni SunWest bilang kontraktor. Talaga namang ang tinik ngayon kay Zaldi ay si Toby Tiangco na lang. Bakit? Super close naman siya kasi kay Tambaluslos. Hindi naman niya magiging Committee on Appropriations chairperson kung hindi siya super close kay Tambaluslos. Hindi lang yan, no? Sinasabi rin niya na ang kanyang best friend sa Kongreso ay itong si Dong Gonzales, Deputy Speaker, at saka itong si JJ Suarez, no? Na napakalalaki rin ng mga pondo pagdating sa infrastruktura. Ngayon, na hinahanapan sila ng record kung anong ginawa nila sa small committee, ano mga dinagdag nilang budget, sino mga distrito ang nakikinabang, hindi natin makita nasaan si Zaldico. Hindi naman nakabakasyon ng Kongreso. In fact, itong mga boneto, buwan ng Agosto, Setyembre hanggang Oktubre, ito yung pinaka-busy na panahon ng Kongreso. Kasi ang kaisa-isahang trabaho talaga ng Kongreso na dapat nilang magampanan ay yung pagpasa ng pangtaunang budget. Nowhere to be seen si Zaldico. Bakit kaya? Meron ba siyang tinatago? Siyempre, ang inaasahan natin dyan, pag siya'y lumitaw at lumabas kung ano yung mga pagbabago na ginawa ng small committee, alam nyo na kung sinong mga congressman ang nakinabang sa mga napakalaking mga insertions. At hindi lang congressman, pati senatong siguro lalabas kung sino talaga mga nakinabang dyan. Kaya mga kaibigan, dahil nga dito sa kontrobersiyang ito na alam natin na dawit ang mga congressman, ang mangyayari dyan, mabibigyan kayo sa katahimikan pagdating sa mga papel na ginampanan ng mga politiko dahil alam natin maraming tatamaan sa kanila. Kaya ako, wala akong inaasahan masyado. Kasi bagamat lumalabas kung sino yung mga big-time contractors at kung gano'ng kaluhong kanilang pamumuhay, pati na yung pamumuhay ng kanilang mga anak na tinatawag nating nepo, hindi magsasalita yung mga yan. Dahil pag nagsalita sila, masisira yung buong sistema ng SOP. Mababago ang anyo ng politika. Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, ang kapangyarihan para baguhan itong lahat, nasa inyong mga kamay. Dahil sa tingin ko, gaya ng napapanood natin sa Senado at sa Kamara, walang pangalan ng politiko ang lumilitaw. Meron lang isa. At yun pa'y kalaban noong Leandro Leviste sa Batangas, yung buhain. Pero ang katotohanan niyan, maliit yan compared doon sa mga ibang mga congressman na bilyon-bilyon ang nakuha sa kanilang mga distrito. At ang lalabas diyan talaga, hindi lang sila nakikipagsabwatan sa mga kontratista, karaniwan sila mismo kontratista na rin. So ngayon, may dalawang kongresista na pinag-uusapan. Toby Tiangco, hinahangaan sa Katapangan dahil bago natin makalimutan, kamag-anak din po yan ng Romualdez Naging campaign manager ng Alyansa. And yet, siya ngayon ang pilit na linalabas kung anong sikreto na nangyari ng small committee at dapat nating suportahan yan dahil tama siya. Kung hindi natin maitutuwid ang kababalaghan ng 2025 budget, hindi tayo makakapagpasa ng matinong budget sa 2026. At siyempre, the missing Congressman Zaldico ang pinaghihinalaan na bilang chairman ng Committee on Appropriations, siya ang nasa likod nitong mga pagbabago na ginawa ng small committee. Siyang nakakaalam kung sino nakinabang, pero ang sabi ni Toby Tiangco, merong siyang pruweba na 13 billion worth of projects ang nag-insert si Zaldico. Ang nais kong malaman, ilan sa 13 billion worth of projects na ito ay napunta sa SunWest at yung isa pang kumpanya ng pag-aari ng kanyang kapatid. Kapag yan ay lumabas, sapat na po yan para kasuhan itong si Zaldico dahil pinagbabawal yung pagkakaroon ng interes sa kahit anong bagay na dumaan sa kanyang opisina. At malinaw pa sa sikat ng araw na kung mapapatunayan yan, talaga naman pong yan ay hindi lang conflict of interest,
kung hindi yan ay pinagbabawal ng anti-graft law dahil siya ay nagkaroon ng interes sa kontrata ng gobyerno na pumasa sa kanyang opisina, lalong-lalo na kung mapapatunayan na yung 13 billion na sinasabi ni Toby Tiangco ay napunta rin sa kanyang mga kumpanya. Malinaw pa yan sa sikat ng araw. Kung mapapatunayan, kasi tayo naman, hindi pa natin nakikita rin ang listahan ni Toby Tiangco at hindi natin nakikita pa kung ito talaga ay napunta sa mga kumpanya ni Zaldico. Pero ano ang leksyon? Ang leksyon, number one, galit na ang Pilipino. Hindi na sila papayag na magpatuloy ang SOPs. Kinakailangan ng magkaroon ng pagbabago at ang pagbabago, kinakailangan magsimula sa pagbabago sa mga namumuno, simula sa presidente na siya naman talagang nagkupkop kay Tambaluslos at kay Zaldico kapalit ng mga napakadaming ibinigay ni Zaldico kay PBBM sa panahon ng eleksyon, kasama na yung paggamit ng Agusta helicopter na isa sa pinakamahal na helicopter sa buong daigdig at sa tingin ko, iilan lang ang Agusta helicopters, isa dyan ay pag-aari ni Zaldico na pinakinabangan ni Marcos Jr. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa dahil sa dami siguro nabigay ni Zaldi kay Presidente Marcos Jr., yan ang dahilan kung bakit naging Committee on Appropriations Chairperson at sabi nga ni Toby Tiangco, siya ay nakaka-insert sa isang taon malamang na hanggang 13 billion worth of projects. Malungkot, nakakagalit. Pilipinas, tama na, sobra na. Huwag lang sa internet ipaalam ang galit, panahon na. Pero na po sa lansangan, iparinig ang ating boses. Tama na, sobra na. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At sa muli nating pagkikita, narito po ang Spokes Hour dahil tayo po ay nagmamahal sa inang bayan. Minamahal po natin ang inang bayan dahil kahit saan man ako makarating, iisa lang ang aking bayang sinilangan, iisa lang ang bayang aking mamahalin. Yan po ang bayang Pilipinas. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik and God bless the Philippines. Bye!